Meron nga pala kami ditong katrabaho. Noong 2 taon pa lang siya dito sa Saudi Arabia or sa company namin, ay nakapagpatayo na agad siya ng business sa loob ng 2 taon. Kandahan nito, hindi siya nagbabayad ng renta dahil sa mismong akomodasyon namin nakapwesto ang kanyang business na gym shop. Naman, ipapakita ko sa inyo yung gym niya dito na napakalaki. Kandahan dito sa gym niya, mura lang ang singil niya sa mga Pilipino or sa mga ibang lahi na nag-gym dito. Talagang 25 SR per month ay pwede ka na mag-gym dito. Free training pa 1 month. Sabi talaga yung diskarte na ginawa niya sa loob ng 2 taon ay talaga namang nakapagpagawa siya dito o nakapagpatayo siya ng gym dito sa loob ng accommodation namin. Kagandahan dito, halos kompleto talaga ang gamit nila dito sa gym. Ay napakamahal din kaya bumuo ng isang gym, diba? Siyempre, ang katiwala niya nga pala dito ay walang iba kundi ang muscle man ng aming company na si Boss Tom. 6 na taon na nga pala yan dito nag-gym. Tingnan mo naman ang katawan ay pambatong pambato. Susubukan nga daw ni Jacob magpaliit ng tiyan dito. First time nga daw niya mag-gym dito sa Saudi Arabia. Kagandahan dito sa gym na to, kagandahan sa gym na ito ay open siya 24/7. Lang talaga yung iba daw ay talaga naman nakakatakas, hindi nakakapagbayad per month. Pero wag ka ngayon, meron ng CCTV dyan. Pinalagyan niya na nga ng CCTV para naman daw yung hindi nakapagbayad ay makita niya sa monitor. Karamihan nga daw dito nag-gym ay nagawa 1, 2, 3. Parang jeep lang no. Boss Tom nga pala 6 na taon na ditong nag-gym dito kay Boss Richard. Naman kung makikita mo talaga namang matipuno at napakaganda ng katawan ni Boss Tom. Dati ay nag-gym din ako dito. Kaso minsan nakakatamad din talaga. Dahil pagdating sa trabaho ay talaga namang tutulog ka na lang. Kaya naman tinamad na ako mag-gym. Charot. Ito nga sa gym area ay meron din lutuan. Itong gym na ito ay nakatayo lamang sa isang flat o isang hallway na ginawa ni Boss Richard. Pero ang kagandahan nito, nagpaalam siya sa head security dito sa company namin na magtatayo siya dito ng gym para din sa mga Pilipino. Hindi lang pang Pilipino, pwede rin dito mag-gym ang ibang lahi. Napakalaking bagay talaga ito para sa aming mga Pilipino. Merong ganitong gym sa loob na accommodation namin. Kasan nga mga nag-gym dito yung mga pa-exit na at pabakasyon. Siyempre, alam nyo na, nagpapaganda ng katawan para sa mga asawa nila or sa kabit. Charot. May-ari nga pala ng gym nito, walang iba kundi si Boss Richard. Boss Richard nga pala, isa sa mga supervisor dito, isang branch ng aming company. Alam nyo, dun kayo hahanga kay Boss Richard. Wala pa siyang 2 taon dito. Mga oras na yun ay na-promote na agad siya sa supervisor. Gusto mo magpalaki ng braso, muscle, ay pwedeng-pwede. Nandyan si Boss Tom para magturo sa inyo. Sa abroad, kailangan mo ng diskarte. Mag-isip ka kung ano yung business na pwede, yung patok sa mga Pilipino at sa mga tao dito. Kaya ako, nung bago ako dito sa Saudi Arabia, 1 taon pa lang ako dito sa company namin, nag-alok agad sa akin kung pwede daw ako magtinda. Ay talagang pinasok ko agad ang pagtitinda. Ang hiya-hiya, pagkakapira at basta pagkakakitaan na maayos ay talaga namang go-go tayo dyan. Bali kanina pa nga to nag-i-stretch to si Jacob, hindi na nagbuhat. Mukhang stretch na lang ang gagawin nito Sana'y kumain na lang tayo at nabusog pa tayo, Jacob. Mag-gym lang ako saglit, babe Wala naman akong ibang papagandahan ng katawan kundi ikaw lang. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung mga babae pag nagbubuhat ka o nag-gym ka, sabihin nyo, ba't ka nagbubuhat, ba't ka nag-gym? Sino pinapaganda mo ng katawan diyan? Ay, pati ba naman gym, pinagsilusan, wag uy. Dito nga sa gym na ito ay may mga malalaking salamin para naman pag nagbubuhat kay kitang-kita mo kung gaano nakaganda ang katawan mo. Sobrang ginastusan talaga to ng may-ari. Talaga namang yung mga salamin ay banglalaki. Kaya ikaw kung nandito ka sa accommodation at hindi mo alam na mayroon ditong gym, dito lang yan sa building D 6th floor. O diba? Pagkakat mo pa lang ay para ka na nag-gym. Alam nyo guys, sa totoo lang, karamihan sa mga OFW ng mga Pilipino ay talaga namang madiskart. Yung tipong hindi makontento sa sahod. Pero kung tutuusin talaga, napakaliit talaga ng sahod dito sa Saudi Arabia. Kaya kapag hindi ka marunong rumakit o dumiskarte sa buhay dito, oo, makakapagpadala tayo sa Pilipinas sa mahal natin sa buhay. Pero matagal tayo makaipon. Aantayin pa natin yung 5 years to 10 years bago tayo makapag-achievement ng mga kung ano-anong business sa Pilipinas, makapagpatayo ng bahay. Kaya advice ko lang, kung ikaw ay may talent sa business, kahit anong talent, ilabas mo yan. Huwag kang mahiya. Yung talent na yan ang magpapayaman sa'yo, papaasenso sa buhay mo. Sobrang nakaka-amaze at nakaka-proud ng mga OFW, mga kababayan natin DH. Bakit kamo? Meron ako nga mga inakikita dito mga DH. Aba, nagraraket din na minsan nag-o-online selling sila. O diba? Sila nga kaya, ikaw pa kaya. Ali, mag-gym nga lang ako saglit para sa vlog syempre. Mag-stretch muna nga ako bago tayo magbuhat dahil hindi naman tayo pwede magbuhat kapag hindi na-stretch. Baka mamaya ay mabali ang buto natin, lagot. Medyo may kagandaan na talaga yung katawan ko noon pa man kahit di ako nag-gym. Ang kulang lang talaga sa akin height kasi may kaliitan lang talaga ako. Ali, nagpaturo nga kay Boss Tom kung papaano magkaroon ng abs yung 6-pack. Magbubuhat nga lang pala tayo dito ng 20x20. Hindi kasi pwede natin biglayin yung katawan natin. Sobrang tagal ko na kasi hindi nag-gym, siguro nasa 2 taon na. Kaya naman, ano pang inaantay nyo? Mag-gym na kayo dito sa 6th floor building D. May libreng training at 25 SR lang per month. Sa mga kababayan natin dito ng mga bago sa aming company, ay tara na, magpaganda ng katawan para may kabit
na, charot. Papatuloy na nga natin sa part 2 kung ano ba talagang kahinat na ng ating pag-gym. So yun lang po, maraming po salamat, ingat, God bless, thank you Lord sa blessing sa araw-araw. Eto si Pinoy Diskarte, nadapa noon, muling bumangon ngayon para sa pangarap.